Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ginang Constancia Alvarez na nakatalaga dito sa Alternative Learning System. Ang tawag po sa akin ay ALS Mobile Teacher ng Alternative Learning System. Ang Alternative Learning System po ay binibigyan ng prioridad ang mga kabataang hindi nakatapos ng pag-aaral. Meron po tayong OSC na tinatawag, yun po ay Out of School Children, OSY, Out of School Youth, at OSA na Out of School Adults. Sila po yung kinikater namin, tinuturuan po. Ako po si Brenda Perez, taga Bagoy, Ibaan, Batangas. Nag-aral po ako sa ALS kasi gusto ko po maipagpatuloy yung pag-aaral ko. Nakagraduate lang po ako ng elementary sa Calapan City, Oriental, Mindoro. At nandito po kami ngayon sa Batangas naninirahan. Nung nalaman ko po na merong ALS, nag-enroll po agad ako upang maipagpatuloy ang aking pag-aaral. Gusto ko po maging isang nurse. Pero kahit po mahirap at kahit alam ko po na hindi ko maipagpapatuloy ang aking pangarap, nag-try pa rin po ako sa ALS at nakapasok po ako. Nagsimula po ang ALS sa non-formal education at ito po ay naging alternative learning system noong taong 2003 to 2004. May tatlong level po ang alternative learning system. Ito po ay ang basic literacy program at saka po elementary level at secondary level. Ang basic literacy program po, sila po yung mga kabataang hindi maalam sumulat at bumasa. Yun po ang sinasanay namin sa kanila. Ang elementary level naman po ay ang mga kabataang hindi nakatapos ng elementarya at ang secondary level po ay ang mga kabataang hindi nakatapos ng high school. Ang tatlo pong klase ang ginagawa namin pagtuturo sa kanila. Iba't iba pong schedule yon. Bukod po ang klase namin sa elementary, bukod po ang klase namin sa secondary, at mas binibigyan po namin ng pansin yung mga non-literate na kabataan. Nagpapasalamat po ako kasi merong ALS, Alternative Learning School. At nagpapasalamat din po ako kay Ma'am Connie na nagtsatsagang magturo sa amin. At syempre po, nagpapasalamat ako sa aming mayor na si Mayor Danny Torreja sa pagsuporta at sa pagbigay ng ALS Alternative Learning para sa aming mga kabataan na hindi nakapagpatuloy ng pag-aaral. Maaari po silang mag-enroll sa pagpunta po dito sa aming ALS Learning Center. Ito po ay bukas, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes po. Magdadala lamang po sila ng 2 photocopy ng birth certificate. Wala pong age limit yon. Ang mga OSY po ay nagsisimula sa 15 years old and above po. At ang mga out-of-school children ay nagsisimula mula sa edad na 6 na taon hanggang 12 taon. Ang pagkaklase po namin ay nagsisimula sa buwan ng Enero hanggang ang sa bata ay makakuha ng A&E test. Kalimitan po ang A&E test ay isinasagawa sa buwan ng October hanggang December po. Ang mga bata po ay uma-attend ng klase dito, 3 hours a day po. Ang schedule po ng mga batang gustong pumasok dito ay depende po sa kanilang availability. Dahil karamihan po sa mga kabataan na pumapasok sa amin ay may mga trabaho. Kung ang available po ng bata ay sa oras ng hapon, doon po namin sila tinuturuan. Hindi po schedule ng teacher ang laging masusunod. Ang kabataan pong hindi nakatapos ng elementary ay tuturuan namin as elementary level. Then pagdating po ng exam, sila ay kukuha ng pang-elementarya na A&E test. Ang A&E test po ay tinatawag na Accreditation and Equivalency Test para sa elementarya. At yun naman pong hindi nakatapos ng pag-aaral sa sekundarya, ay pang-sekundarya naman po ang kanilang kukuha ng test. A&E test, secondary level. Kapag po sila ay nakapasa sa tinatawag nating test na ito, sila po ay automatic na graduate ng elementary. Kung elementary ang kinuhanan nila, pwede po silang mag-high school. Kung secondary naman po ang kanilang kinuhanan at nakapasa po sila, pwede na po silang mag-apply ng trabaho or pumasok sa anumang universities. Dalawa po kaming nakatalagang guro sa Alternative Learning System. Ako po ang isa na mobile teacher at ang isa naman po ay si Ma'am Annabel Dilay
na kasalukuyang nasa leave. Siya po ang aming District ALS Coordinator. Kung ano po yung ginagawa ng District ALS Coordinator, ginagawa din po ng ALS Mobile Teacher. Ang pagkakaiba po ng alternative learning system sa formal system, ang alternative learning system po ay nagsisimula ang kanilang pagpasok mula Enero hanggang October. Samantalang ang sa formal system naman po ay simula June hanggang March. Ang amin pong pagkaklase ay tumatagal lamang ng 3 oras sa isang araw. Ang mga bata ay maaaring pumasok 2 beses lamang po sa isang linggo o masihigit pa ito sang-ayon sa kanilang kagustuhan. Hindi lang po kami nagpo-focus sa literacy program. Mayroon din pa pong ibang programa ang alternative learning system at ito po ay yung tinatawag nating INFED, Informal Education or pagbibigay namin ng trainings para sa livelihood. Taong 2012 po, nagbigay po ang ating kagalang-galang na Honorable Mayor Danny Torreja ng isang training po para sa kabataan at yun po ay English Proficiency Training. Kaagapay po doon ang TESDA. 2013 naman po ay Computer Servicing Hardware po kung saan natuto po yung ating mga kabataan gumawa ng mga computer, mag-repair ng mga sirang computer. At ang latest po ay yung kaagapay ang BSU, nabigay din po ng LGU, na yun naman po ay Welding and Fabrication. At kami rin po ay nagiging trainer sa aming mga eskwela. Nadagdagan pa po ng isang programa ang ALS. Ito po ay ang Abot Alam Program kung saan nabigyan kami ng 2 literacy volunteer teacher na tinutulungan kami sa pagtuturo ng OSY. Ang amin pong mga learners ay kasali sa lahat ng activities ng school, kagaya po ng Linggo ng Wika, School Intramurals at iba pa. Ang A&E test po ay nagsimula taong 2004 at yun po ay taon-taon na isinasagawa. Kaya po taon-taon tayo ay nagkakaroon ng graduation kung saan nakakatanggap ang mga bata ng diploma na nanggagaling din po sa Department of Education. Sa kasalukuyan po, ang ALS Ibaan ay nakapagpatapos na ng 47 kabataan sa elementary level at 417 sa secondary level. Sa kasalukuyan po, ang ALS Ibaan ay mayroong 324 na enrollees. Ito po ay binubuo ng, ang basic literacy program po ay 11 na kabataan, ang elementary level po ay 65 at ang secondary level po ay 248. Sa kabuuang 324. Hindi man po sila totally napasok lahat, hindi makapasok dahil lang po sa kanilang trabaho, gumagawa po kami ng paraan upang ma-update sila kung ano man po ang lessons namin. Sa darating pong January 31, 2016 ay ang kanilang pinakahihintay na Accreditation and Equivalency Test na gaganapin po sa Dr. Juan A. Pastor Memorial National High School bilang testing center. At ipinagmamalaki ko din pong sabihin sa inyo na ang ating ALS Learning Center ay nagkamit ng 3 pwesto sa nakaraang paligsahan sa Most Functional Learning Center Area Level. At idadagdag ko na rin po na ang ALS Ibaan ay nasa 2 pwesto para sa may pinakamaraming bilang ng mga nakapasa noong nakaraang taon, 2014. Yung pong mga kabataan na gustong ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral, meron pong ALS na makakatulong sa inyong lahat. Kaya kung ako po sa inyo, mag-enroll na kayo upang maipagpatuloy ang inyong pinag-aralan, ang inyong pag-aaral at matupad ang inyong mga pangarap. Para po sa ating mga kabataan na hindi po nakatapos ng kanilang pag-aaral, huwag po kayong mahiyang mag-enroll sa Alternative Learning System. Ito po ay nasa Ibaan Central School. Bukas po kami mula Lunes hanggang Biyernes. Hanapin nyo lang po ang inyong lingkod, Ginang Connie Alvarez o kaya po ay si Ma'am Annabel Dilay. Nagpapasalamat po ang ALS Ibaan sa pagtulong ng ating pamahalaang Ibaan, lalong-lalo na kay Honorable Juan Danny B. Torreja para sa patuloy na pagsuporta sa ating kabataan. At naniniwala po kami na sa sama-samang pagtulong, walang maiiwanang kabataan sa bayan ng Ibaan.